Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong September 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta lang kayo dyan sa aking YouTube channel mismo o sa description below. Makikita niyo dyan yung link ng aking FB or ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB para ma-check nyo din para hindi kayo ma-scam, no? Kasi may nanggagaya sa akin. Libra, general reading, hindi mo ito personal reading. Vice versa, energy reading tayo. Libra, okay, grapes. Time to go out and have fun. Okay, baka iba sa inyo is may mga pupuntahan kayo, malayo man yan o malapit, mag-chill-chill kayo, or baka kinakailangan, ano? Hindi lang yung puro trabaho para maalis din yung stress o pagod sa iba. Also dito, you will enjoy the fruit of your labor. Mahilig ka ba sa ubas, or sa grapes, or sa pineapple? Okay, may mga reconciliation situation. Kung titignan ko dito, mga union or getting together ito ha, may mga celebration or pagkikita-kita, chill-chill. Sa iba naman, siguro kung may mga nagkahiwalay o may mga hindi nagkaunawaan, nag-away, mga nagkaroon ng disappointment, pwedeng magkakaroon ng pagbabate. Sa iba is yung gano'n nga, para reconciliation din sa mga kung anong relationship yan. Siyempre, welcome sa pineapple, marami siyang mata, di ba? Ibig sabihin, may mga matang nakatingin sa iyo. Okay? Well, hayaan mo sila. Magsawa sila, sabi mo. Sabi mo, hello, andito ako. Para di na sila mahirapan, di ba? Ganun lang yun. Okay, we have the fly. Mag-ingat kayo sa sa langaw. Fly. Inisip ni ate ko na yung fly. Langaw, ingat kayo sa langaw, ha? A period of ill health, depression. Okay, iba sa inyo, medyo baka magkasakit kayo, ano? Baka halimbawa, kahit maaaring itong sakit na to is nangyari na to sa inyo dati, ganyan. Lalo may mga allergy dyan, no? Ingat kayo. O kaya may mga, kung anong mga ill or sakit na yan, syempre i-remedy ka agad. Kung yung mga nararamdaman, syempre is magpa-check na kayo sa doktor, no? Yan, medyo palala kasi ito kasi medyo dark siya. Ibig sabihin malala or lalala yung situation. Or sa iba sa inyo pag overthinking din kasi tapos stress, anxiety, talagang may mga depression, yun, nag-uumpisa yan yung yung mga sakit, no? Yun, kaya ingat kayo, no, sa mga ganitong situation. Baka naman kailangan mong hindi mo na lumabas, di ba? Para pagalingin yung sarili mo if ever naman sa iba sa inyo. Ingat na lang kayo sa inyong health ha, or sa who's connected sa iyo, pero ikaw mag-ingat ka sa iyo. And you have the nest. Also the nest, ito yan, parang sarili din niya, yung sa health mo, ganyan. Yung mga valuable things sa iyo. Teka lang, pagsunod-sunod natin. Yung family mo, yung mga ganyan, no? Yan, we have the nest, an emotional, secure, loving family is important to you. Pwede sa iba sa inyo is naka-look sa'yo yung family mo or ikaw ito sa kanila. Talagang minamatyaga mo sila, inaalagaan mo sila, sinusuportahan mo lang or sila sa'yo. No, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is, syempre, importante sa inyo ang family. No? Pero alam mo, kung titingnan ko ito, tsaka ito, sa iba sa inyo, may tao na ayaw sa'yo. May tao may ayaw sa'yo. Parang halimbawa sa relationship, di ba? May mga tao or may tao na hindi gusto yung relationship ninyo o yung connection ninyo. Pwede may mga nasasabi, ganyan, against mga ganyang situation. Kumbaga, parang sinasabi niya, langaw ka lang sa amin. Parang ganun. O di ba ang sama ni ate? Yeah, ganun. So, ito naman siguro kay lahat. Siguro may mga bagay o sitwasyon lang na nag-iisip ng masama kasi this also the dark, no? Tapos ito rin, dark thinking din yan. Yan, mga tao nag-iisip ng masama. Ay, nako, hindi kayo magtatagal. Ay, nako, hindi kayo bagay. Ay, nako, hindi ka bagay sa anak ko. Hindi ka bagay sa amin. Mga ganun. No? Yan. Well, sana walang ganun. Yan. And then also, itabi natin ito.
Yan. And the iba sa inyo is maybe kasi meron tayong ill, pwedeng ikaw or someone sa family mo is may sakit. Kaya kailangan ng pag-aaruga. Kung titignan mo Ness yan, di ba? Parang inaaruga niya o lilimdiman para gumaling or magiging very careful, ganyan, ano, sa iba. Yun, sa iba sa inyo, yun nga, importante sa inyo ang inyong family. And makinig ka daw sa advice ng nakakatanda sa iyo or hindi ba siya nakakatanda kahit nakakabata as long as marunong siya mag-advise sa iyo at as long as tama siya. Makinig ka rin sa opinion or advice sa ibang tao. Good advice from a wise person. Pwede ikaw ito or siya ito sa iyo. Kasi naman ito. Tama, meron kang dalawang ego. We have the golden egg and the white egg. Mahilig ba kayo sa itlog? Ito pulang itlog. Ito, ano, ay pula or brown, something. Ito, white, ano. Dito sa sitwasyon, as long, sa, ano mo ha, as long as mas magiging very careful ka when it comes sa family mo or sa health issue, is magiging successful ito. Magiging golden egg siya, ibig sabihin, 'di ba? As long as makikinig ka sa mga opinion or sinasabi ng ibang tao is magsa-success ito, ibig sabihin. But still, make a plan, give your hard work, and they make sure, ni sabi ng universe, niya-assure niya na magsa-success ang mga gusto mo mag-success sa buhay mo. Yun ang sabi. Kaya by this September, is natin yung situation na there's a successful happening to your life. Pero, hindi na naman sabi na 100%, pero kasi dito, with a good plan and hard work. Diba? Yun. And of the great, get back to the basics. Sa iba sa inyo, we come to get back to the basic, this is a new beginning in life. Ibig sabihin, or kinakailangan na, uunahin ko muna, you need to get back into your life. Ibig sabihin, magkakaroon or kailangan nyo ng resetting sa buhay nyo. Ganon. Ano ba yung ibig sabihin? Kailangan ng transformation sa sarili mo. Kailangan mong ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon o isang bagay na hindi makakagod sa iyo. Kailangan is lakasan ng loob mo para magsimulang muli or bumalik mula sa simula or pag-aralang muli ang mga bagay-bagay o sitwasyon o pag-isipang muli ang mga bagay-bagay o sitwasyon. Ganyan. O sa iba naman sa inyo, is halimbawa, wala ka ng trabaho, tapos mamasukan ka, di ba? Maaring you get back to the basic. Ibig sabihin, is may pagkakaroon ka ng bagong trabaho o kaya kung may bagong trabaho ka sa iba naman sa inyo, is halimbawa, nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakasundo, di ba? Maging get back to the basic kayo, starting again kayong dalawa, o kaya sa iba sa inyo is, huwag ka naman sana maging single, di ba? Yung pinaka the point doon, no? Yan. Basta marami kasi ibig sabihin when it comes to get back to the basic eh. Halimbawa, nasa probinsya ka, ay nasa ibang bansa ka, nasa Maynila ka, uwi ka ng probinsya mo, syempre dahil doon ka na, bakasyon ka or holiday ka or maghihintay ka next na trabaho mo, get back to the basic ka kasi panibagong buhay uli, di ba? Mga ganong sitwasyon. Or may babalikan ka to arrange or to fix something. No, yun ang sinasabi dito. Kasi handito rin si Il sa health issue or yung mga nest mo, yung mga itlog, nandito rin no? Yun ang sinasabi dito. Kumbaga parang inaano niya na, i-review mo yung mga dapat i-review sa buhay mo. Parang nandun sa point na yun. There's a reviewer situation, ano? Yun. Okay, tingnan natin. And base, ayun na. Gulat ako. Kasi biglang may lumabas sa puwet nitong anak ko na itong maliit. Okay, there's a secret admirer. Ibig sabihin, either ikaw ito or someone is connected sa iyo or ikaw or siya sa iyo pala. May tao na na ina-admire ka niya. When it comes to admirer, hindi lang kasi yan yung mga crush na loved ones, asawa. Hindi. When it comes to admirer, pwede yan yung kapatid mo, anak mo, magulang mo. Ganyan. Tulad ko, ako, ina-admire ko yung ate ko. O, ganun. Kasi yung ate ko napakagrabe. Basta iba. Ewan ko. Siguro handle lang yung respect din siguro, no? Basta, gano'n, when it comes to admirer kasi, hindi lang yan mga love something, ha? Tatandaan mo yan. Baka ikaw ito sa kanya, or sa kanila, or sila, or siya sa'yo, ha? Vice versa. Ay, maloko na, may sa club.
Baka makakita kayo ng ano, oh, may mga base ba kayo? Okay, dito sa situation mo, may mga ano ba kayo, feather? Nag-iipon ba kayo ng feather or makakita ka ng feather? Iba sa inyo, pag nakita ka ng feather na wala na pang ibon doon, wala naman something doon, ibig sabihin your angel is nakaguide sa'yo. Okay, someone will try to make you do something against your will. Ala, ingat ka. Ingat ka kung sino man ito at kung ano man ito, no? Andito nga yan. Baka mamaya, kunyari, ina-admire ka niya, yung pala, may something sa kanya, no? Yan. Kumbaga, ay, ang galing-galing mo naman. Tapos yung pala meron na pala siyang balak sa iyo kasi tamo oh, 'di ba, tusok-tusok yan tapos ito problem yan no. Yung pala meron na pala siyang hidden potential or may hidden agenda siya sa iyo. Ingat ka. Okay? Or ikaw yan, ingatan mo yung sarili mo. Huwag mong gawin. We have the change. Changes in your life. Yan. Dito may mga bagay ka na iniisip na gusto mo mabago sa buhay mo. Baka rin dito, we come sa moon, baka it's more illusioning no, itong situation na ito. Yun ang nakita ko dito. Pag-iisip kasi ito eh. Yan, may mga iniisip ka na gusto mong aksyonan, tapusin, i-freedom, or gawin, o i-reset, or simulang muli. Pwede na doon sa point na yon. Anak, ay, ano natin ito? Broken wishbone. Okay, wish will not be granted. May mga sitwasyon na hindi pa sa ngayon i-grant sa iyo ng universe. Kasi why? Maaaring may mga bagay o sitwasyon na kapag talaga na kailangan mo baguhin sa sarili mo. Or something need to fix or i-reset. Or kailangan mong reviewin yung mga bagay o sitwasyon. Or ayusin, ano? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is mga delay ito. Mga madi-delay, i-delay, magkaka-delay-delay, or ipagpapaliban ng mga bagay o sitwasyon sa buhay. Sa iba sa inyo, may nag-iisip sa'yo na ng hindi maganda. Ibig sabihin, may nag-iisip sa'yo ng hindi maganda na sana is hindi mo makamit o hindi ka maging masaya. Or hindi mag-grant na parang thinking of negativity, ganyan. Alam mo, parang sa relasyon, naku, niloloko lang siya niya. Naku, ginagamit lang siya niya. Naku, mga ganun sitwasyon na, diba? Masyadong overreact si ate. And also, we come to broken wishbone this is also promises, no? Pwedeng meron kang promises sa sarili mo na hindi mo matupad-tupad o hindi mo pa natutupad. Or may tao na nag-promise sa'yo na hindi niya matupad o hindi niya nagkakaroon siya ng pagpapaliban or dermatology or ikaw sa kanya, kung sino man yan, o mayroong mga ngak para sa iba na hindi matutupad. Kaya ingat kayo, no? Be careful, do not take a risk. Ingat ka sa lahat ng mga action, movement, decision mo sa buhay mo. Mag-ingat ka. No, kasi itong apat na to hindi yan maganda. Basta slowly but surely, no? Kasi pwedeng may mga didesisyonan ka na hindi magiging tama. Na pwedeng ikaw rin ang magsasuffer at the end. Ito yung langaw. Yung langaw yun. Kaya mag-ingat ka sa lahat ng gagawin, action, movement, o decision o mga salita mo. Ganyan. Anak, baba. Energy. Okay, energy mo, Libra. Energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na Diba sa inyo meron kayo talagang ginagawa na meron kayong routine sa buhay nyo na matagal nyo nang ginagawa, na same pattern sa ginagawa nyo ngayon. Meron ganun. Sa iba naman sa'yo, when it comes sa yung energy mo, is nagkakaroon ka ng paninimbang sa mga tao na nasa paligid mo. Ganyan. Parang naninimbang ka. Ganyan. Parang hinahabaan mo o hahabaan mo yung pasensya mo sa mga bagay na meron ka o sa mga nakakausap mo man yan o nakakasalamuha mo man yan, kung sino at ano man yan. Pero sa paligid mo yan. Andito yung point na mas magko-concentrate
ka sa mga goal mo this time, sa mga achievement mo this time. Yun ang nakita ko sa'yo. Ando rin yung mas magiging more on productive ka. Ibig sabihin, either mas magiging busy ka o magpapaka-busy ka, ganyan. Or nandun talaga yung effort and hard work mo sa mga bagay-bagay o sitwasyon this time. Sa iba, andun yung lakas ng loob no? May mga bagay o sitwasyon na talagang gusto mo ma-improve o i-improve na doon sa point na yon. Energy mo, you're strong Alam mo yung point na nandun yung strength, andun yung pride, andun yung confident mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa mga gagawin mo, ganyan. Tsaka kapag alam mo yung pag nakikipag-usap ka din, nandun din yung point na yun, na ang confident mo. Yun ang nakikita ko dito. Napaka very independent mo, no? Okay. Parating. Dito sa sitwasyon, parang maililid ka, no? Ang nakikita ko dyan, either may mga leadership situation, o may pamumunuan ka, or ililid na situation, baka leader ka, or something, ganyan. O may mga didesisyonan ka na ikaw yung magdidesisyon, ikaw yung magpaplano, ganyan. Parating. Uy. Parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is, yes, isa yun sabi ko, pag-uusapan ka, no? Yan, may mga taong pag-uusapan ka, may mga, either makakareceive ka ng text message, news, communication, o pakipagsalamuha na makakaramdam ka ng lungkot or may tao na ganun yung nararamdaman niya, then kokonek siya sa'yo, pwede na doon, vice versa. Andito rin yung point na meron, okay. Parang ang dami mong gagawin. Madami kang gagawin. Parang marami kang i-reset sa buhay mo or maraming mangyayaring resetting into your life. Na na either aayusin mo ito or may mga bagay kang iniisip pa sa iba. Aayusin mo ito or i-fix. Parang ganun yung sinabi ko kanina. Or nandun yung point na may mga bagay ka na gusto mo nang umpisahan this time. May mga bagay ka na naiisip na umpisahan ko na to, ganito, ganyan, ganyan. Yan. Nandun yung pag-iisip na situation. May mga celebration. Ako na nakikita kung ano man celebration yan. Pwede may mga getting together din, having fun, happiness, enjoyment, or may mga getting together ng close relationship, family unity, reunion, surprise parties, event, malaki man o maliit iyan, kung ano man yan. Pwede rin may mga coming home, ganyan, uwi ka ng probinsya, ng ibang bansa, nakalapit baryo, or may pauwi o parating na sitwasyon, parating man kung sino man yan. Pwedeng may mga wedding situation, di ko alam kung napag-uusapan ba yun, o may mga monthsary, anniversary, kung ano man yan, o may mga pupuntahan, pwedeng nandoon sa iba. Sa iba, mga union to siguro, no, sa iba. And then also, is sa iba sa inyo, meron ka daw pinag-iipunan? Parang may iba dito, meron kayong pinag-iipunan na sitwasyon. Hindi ko alam kung bibili ka ba ng bahay, magpapagawa ka ng bahay, magpaparenovate ka ng bahay, or mga ganon. Kasi parang may pinag-iipunan na sitwasyon. Ako na nakikita dito. Makakaroon ka ng connection. Ay, may mga pag-uusapan sa territorial pala. May nakita ko pag-uusapan sa territorial, bahay, lupa, mana, anak, or mga business, or connected ang pera. May mga pag-uusapan kayo dyan. Kasi may nakita ko sa inyo na ang daming tao Hindi ko alam why, pero ang daming tao kong nakikita dito sa baraha mo. Yan, kung ano man yan. Nandun din yung point na may mga disagreement, situation, mataas ang ego, o mga tension,
mga battle, mga medyo maiinis o maiirita para sa iba, ganyan. May mga territorial situation pa nga eh. Yeah. Minsan, baka hindi nyo maintindihan when it comes to territorial. Sa territorial kasi, hindi lang yan sa mga bahay, lupa, or something. Kasi di ba i-connect mo rin yan sa trabaho mo. Halimbawa, yung mga trabaho mo is hindi nagkakasundo, tapos ikaw nakikisaw-saw ka doon, di ba? Halimbawa is, matagal na ako dito sa trabaho, bago ka lang dyan, tapos kala mo sino ka. Alam mo yung kala mo pag matagal ka na doon, kala mo ikaw na yung may-ari, ng kumpanya. Alam mo, di ba maraming ganyan, nag-attitude, di ba? May mga ganyan. Aminin, pero huwag ka makisaw-saw sa ganyan. Hindi good. Kabawasan ng ano yan. Okay, tingnan natin. O kaya sa halimbawa sa bahay mo, 'di ba? Yung daanan, 'di ba? Yung mga daanan, inaangkin yung hindi kanila. Yung iba nagpa-park sa hindi naman nila parking. Daanan yun, pero doon sila nagpa-park. Ba't di sila gumawa ng parking? Yung mga gano'n yan. Isa rin yan. Example ko lang yan para mas maintindihan. May mga kaguluhan, ano? May kaguluhan o pag-aaway ako nakikita sa iyo. Hindi pagkakasundo, ganyan. Nakaganapan. Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan ni Libra. Puro medyo maging kalma ka lang ha. Tsaka huwag ka mag-i-overthink. No, hado yung sitwasyon na iwasan mo yung mga overthinking situation. Syempre iwasan mo yung hindi ka bumitew o lumaya sa isang sitwasyon na sa tingin mo is hindi yun mag-workout para sa iyo. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Kailangan mo mag-stay strong. You need to decide. Huwag ka magpapakontrol. Huwag ka magpapamanipulate. Or kung ikaw ito, iwasan mo din. Syempre, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong ipaglaban, pagpursigihan, o pagtsagaan, or gawin mo. No, yung sinasabi dito. Wag, ang ano lang din sa iyo kasi you need to put a guard. Kailangan protektahan mo rin yung sarili mo or you need to put a guard in any situation to your life kag alam mong tama ka. No, pero hindi ko sinasabi makapag-away ka. Okay? Ando yung sitwasyon na yon. Kung may mga pangako sa sarili o may mga taong nangako ka sa kanila o may mga taong ay gawin mo yon. Kung may mga taong nangangako sa iyo o nangako sa iyo na hindi natupad, siguro medyo mag-ingat ka nang lang muli sa kanila, no? Yun. Baka basta mag-ingat ka na lang. And then also, sa mga tao na siyempre mga dishonest, mga kaabusuduhin ka, iwasan mo yun. Kung ikaw mga abuso ka, iwasan mo yun. Yan, yung mga tao na bitter, masakit magsalita, rude, bastos. Kung ikaw ito, iwasan mo yun o huwag ka rin na makisausaw, okay? So, kung may mga situation na may mga tao magiging malamig pagdating sa'yo, okay lang. Di maging malamig ka rin. Gumanti. Bakit? Alam ka naman na, ano ka aso? Alam naman amuhin mo siya. Siyempre, nasa panahon yan. Kung magkakabati kayo, nasa panahon yan. Kumaga, para lang yan prutas na wag mong pilitin na mahinog kasi mas magiging maasim yun. Ganun yun. Parang kapag pinilit mo ang isang sitwasyon na hindi kalma, mas lalo na kayo mag-aaway. Ganun yun, okay? Iwasan mo mang api o yung mga taong mapang-api, iwasan mo. Tsaka huwag ka rin makasausap. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra. In love po. Love. Okay, when it comes sa love. Okay, sa love, kung single ka, maring may nakakausap ka na, mas matanda to sa'yo. Pero ahead kasi to sa'yo or vice versa. Pero mararamdaman mo dito sa tao na to, stable to.
as in stable. Either iba dito is LDR kayo, okay naman is itong tao na to is either mas ahead sa'yo or mas matanda sa'yo or stable siya ha, nandun sa point na yon. Mararamdaman mo kasi gagawin niya yung ginagawa or gagawin niya yung lahat pagdating sa'yo. Yun ang sabi dito. Tsaka ano siya, giver. Universe to ba to? Meron tong ano, meron tong past situation. Ibig sabihin, may unfinished business to. Itong taon na to. Siguro may mga something need to fix pa itong tao na to. Or ikaw, ha? Vice versa. Sa mga nagkahiwalay, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay. Nagkaroon ng paghihiwalay, nagkaroon ng pagsisinungaling or rejection. Sa iba dito, kasi may karelasyon ito or talagang may pamilya ito. Or ikaw ito ha, ang gumagawa ng third party or ikaw yung pumasok sa third party relationship. Well, kung ikaw ang pumasok sa third party relationship, alamin mo yung position mo ha. Kasi, kumbaga, alam mo sa sitwasyon mo na pumasok ka dyan. You need to admit kung ano yung position mo dyan. Diba? Yun. Sa iba sa inyo, sa mga nagkahiwalay kasi, isa sa inyo nagmamanifest pa rin na sana is magkabalikan kayo. Gusto pa rin niya ng union, open communication, connection, or commitment ng isa sa inyo. Parang sinasabi, mag-connect to kasi basta ko connect siya, ang sabi niya dito ang magkakipag-communication siya dito, parang ang sinasabi niya is they want partnership at hindi pa daw kayo tapos. Gusto niya ng reconciliation. Isa sa inyo gusto pa rin ng reconciliation. Totoo ba, universe? Maybe. Kasi alam mo, kasi sabi ni Card kasi dito, sabi niya ha, kung sino man itong tao na to or ikaw man ito, sabi niya, gagawin na daw niya yung tama at i-correct na daw niya yung tama. Tapos sabi naman, di ba, nagtanong ako kay Universe, sabi niya, maybe, sabi niya, maybe, okay, opo, tapos po, and then, may konti daw nagbago sa kanya. Kaya pala maybe, may konti nagbago sa kanya pero hindi mayaalis na magkakaroon ka pa rin ng disappointment sa kanya. Well, sabihin hindi pala siya totoo. Well, tingnan natin, 'di ba? Mababago naman 'yan. Okay, sa mga in a third party relationship. In a third party relationship, oo, meron. Pero alam mo yung point na kahit hindi ko lang alam why, kahit na alam mo na may third party relationship, handun pa rin yung suporta mo sa kanya o siya sa'yo, no? Handun yung point na yun. Hindi ko alam kung may anak kayo, baka dahil sa anak, or because of the needs, pwedeng nandun sa point na yun, or nandun yung point na mahalaga pa rin talaga sa'yo. O baka naghihintay na lang din ng sign yung isa sa inyo, no? Kasi maaring iba is nagkakaroon ng on and off action or naghihintay na lang talaga ng totally sign when it comes in this connection, kung mag-stay pa ba or hindi. Pwedeng nandun sa, nagkakaroon ka ng self-questioning. Bakit ganito, ba't ganyan, ganyan. Nandun sa point na yun, okay? Sa mga, but still, ang nakikita ko dito, medyo magkakaroon ng mga konting recovery or kaya naman, ikaw, mayroon ka, mag-share ka ng problema mo with someone or yung isa mag-share din ng problema with someone. Pwede mapag-uusapan. Or maybe baka na kailangan na mag-share kayo ng problem or mapag-usapan talaga maigi. No? Yon. Kasi sa iba dito, magkakabati kayo eh. Magkakabati kayo, pero ang mangyayari, same pattern. Same pattern. Mangyayaring muli. Sana wag. Sana wag. Mababago nyo to as long as mapag-uusapan nyo maigi. Sa mga walang third party relationship. Sa mga walang third party relationship, may mga situation lang siguro in the past na hindi naging maganda, na pag-uusapan. Pero ngayon may mga recovery, may mga recovery or healing or may mga situation na magkakaroon ka ng acceptance na ganito talaga ang buhay, ganito talaga ang relasyon, mga ganon, na situation.
ako nakita. Pero handun yung point din na may mga dissatisfaction lang o lungkot na sitwasyon sa buhay, basta na magkakaroon naman ng pagbabago dito. Kasi isa sa inyo ginagawa naman niya yung lahat. Pagdating, when it come in this connection, to be stable, to love you, or to connect you, no? Handun din yung point na handun yung soulmate connection, handun yung support at pagbabalyo ng bawat isa. Parang sinasabi dito na parang isa dito parang gumuho man ang mundo. Parang nando sa point na yun. Gumuho man ang mundo is parang ikaw pa rin yung gusto niya. Parang nandun sa point na yun, ano, sa pagkakaintindi ko dito sa card. Yun. Ang isa sa inyo is ganon. Sa mga walang third party, yun yun. Pero ang nakita ko dito, merong mga ah, situation na medyo magiging deadma ka or siya sa'yo. Siguro may mga pag-uusapan o may mga magaganap o may mangyayari na medyo magiging hindi ka hindi mo gaano papansinin yun, o mga sitwasyon na hindi mo papansinin. Siguro para lang din sa to be stable talaga yung relationship, di ba? Kasi minsan kapag medyo mababothered ka rin kasi sa paligid mo o sa mga bagay na maliliit na bagay, yun yung mag-uumpisa yung yung hindi pagkakaunawaan di ba? O baka kinakailangan para sa iba. Kapag malilit naman na bagay, huwag na masyadong palakihin, okay? Tingnan natin na iyong money. Money. Trabaho money. Trabaho money. Okay, sa mga walang trabaho dyan. Sa mga walang trabaho dyan, sa mga walang trabaho, mag-action ka raw. Okay? Mag-action daw kayo. Sinasabi dito, hindi lang yung isip ng isip, hindi lang yung asam ng asam, kailangan mo daw mag-focus. Kailangan habaan mo daw yung pasensya mo. Kailangan ng lakas ng loob, tibay, katapangan, katatagan. No, nandun sa point na yun. Be patient talaga ang sinasabi. Kung medyo nabibigo-bigo ka ng 2 to 3 to 4 times man yan or more than, basta wag kang susuko. Ang sabi dito wag kang susuko. Yan, baka may mga bagay o sitwasyon na hindi talaga para sa iyo 'yon. Ibig sabihin pag hindi ka natanggap, ibig sabihin hindi talaga para sa iyo 'yon. Ibig sabihin si universe na gumagawa ay ito, wag ka diyan sa enough life. Hindi kita patatanggapin diyan kasi hindi yan ang para sa iyo. Gusto ko dun sa sitwasyon na matatanggap ka na, dun ka magiging stable. Ganun yun. Kaya wag niyo iisipin na malas kayo, wag niyo iisipin na bakit ganito ang hirap-hirap kasi ina-align kayo ni universe sa tao man yan o sa sitwasyon o sa trabaho na talagang better. Na talagang yun talaga yung para sa'yo. Ganun huwag niyong isipin yung negativity. Be patient lang to. And then also, sa trabaho mo, may mga tao talaga na na manipulative, mga sinungaling, alam mo yung mga tao na, kunyari, friend mo sila, kasamahan mo sila, kausap mo sila, pero pag nakatalikod ka na, ano na alam mo ba niya si Libra? Naku, si Libra. O, di ba? Medyo ingat ka sa mga taong mapusok o mapanglinglang. Yung kung alam mo, tawa lang sila ng tawa, pero deep inside, meron silang against sa'yo. Ayan si Club O. Ingat ka. Kasi may mga ganong tao. Yung may mga sinungaling, iba yung kilos, iba yung gawa, iba yung sinasabi. Pag nakatalikod ka, may mga hidden potential o hidden motive yung mga tao na ito, no? Ingat ka na lang. Basta lang dun yung strong personality mo rin kasi saka medyo mahaba talaga yung pasensya mo, no? Okay lang, mas good naman din yan. Kesa naman makipagtalo ka sa kanila. Wasting time, tsaka wasting laway. Okay, sa pera mo, ang nakikita ko dito is, yung focus ka naman. Focus ka, you try to make it balance, any situation pagdating sa pera mo, ganyan. Kumbaga, you're taking to the higher path din pagdating sa pera mo. Ibig sabihin, may konting mga recovery, shining situation or growth na magaganap o mangyayari. But still, sinasabi naman dito na mag-action ka rin para sa iba. Kumbaga, be creative din para sa iba. Kasi yun yung action and movement and creation mo or organizing mo, yun daw yung makakatulong sa'yo to be stable more, to grow more. Yun ang sinasabi. Pero may warning ka mag-ingat ka lang din pagdating sa pera. Pagka pinag-usapan na ang pera or connected or involved ang pera, mag-ingat ka kasi may nakita ako na pangliling lang. Lilinglangin ka, dadayain ka,
maliling lang ka. No, yun. Baka ma-scam ka or madaya ka or magamit ka, ganyan, or maabuso ka. Kaya mag-ingat ka na lang. Huwag nang ulitin yung nakaraan or wag basta you need to learn from the past situation or nandun yung point na pag-isipan mo talaga ha, wag lang wag pabigla-bigla kasi pwedeng yun yung maging cause ng kamalian. Tama dito si Broken Wish mo, 'di ba? Siya kasi Fly, 'di ba? Andito si Clove o andito si Moon, 'di ba? Kaya ingat ka. Basta wag ka masyadong mapaniwala, okay? Yan, ingat. Arigato namaste, God bless.